Clear the runway, up he goes. Ka-Express, official na. Isang matunog na 2-0 sweep ang inilista ng Gilas Pilipinas matapos dominahin ang Guam sa home court na nagtapos sa 95-71 victory. Kasunod ito ng 41-point blowout sa unang salpukan. Ang tagumpay na ito ay hindi lang simpleng panalo. Ito ay nagsisilbing matibay na pundasyon para sa pangmatagalang misyon ng pambansang koponan na makabalik sa 2028 Los Angeles Olympics. Ang bawat panalo sa FIBA World Cup qualifiers ay mahalaga sa regional ranking at momentum na siyang critical sa pag-abot ng ultimate goal na makapasok sa major global tournaments. Ang dalawang panalo na ito ay nagbibigay ng confidence at blueprint sa team habang naghahanda sila sa mas mabigat na hamon. Ang Guam ay naging crucial test sa depth at chemistry ng Gilas. Sa rematch, ipinakita ng Guam ang kanilang fighting heart na pinangunahan ni Jericho Cruz na bumira ng 27 points na nagpaliit sa lead ng Gilas na single digit sa ikatlong quarter. Pero ang Gilas na pinamunuan ni Justin Brownlee, 20 points at Dwight Ramos, 19 points, ay mabilis na nag-respond at nag-deliver ng decisive run upang pigilan ang comeback attempt. Ito ang nagpapakita na ang Gilas ngayon ay may kakayahang i-handle ang adversity at pressure, isang characteristic na kailangan sa mga mataas na level ng competition. Ang focus ngayon ay mabilis na bumaling sa February 2026 window kung saan haharapin ng Gilas ang mga dambuhala ng Group A, ang New Zealand at Australia. Ang Australia na kasalukuyang 2-0 din sa group ay itinuturing na isa sa pinakamalaking threat sa Asia. Ang panalo sa Guam ay mandatory na start, pero ang mga laban kontra Australia ay siyang testament kung gaano na kalakas ang Gilas. Ang strategic implications ng sweep na ito ay nagbibigay ng breathing room sa standings at nagpahintulot kay coach team na i-refine ang system bago ang high-stake na matchups. Ang matagumpay na 2-0 sweep ng Gilas kontra Guam sa unang window ng FIBA World Cup Asian qualifiers ay nagbigay ng major boost sa tournament overview ng bansa. Ang rematch na ginanap sa home court ay nagtapos sa 95-71 na solidifying ang posisyon ng Gilas sa Group A kasama ng Australia na meron ding unbeaten record. Ang dalawang panalo na ito ay crucial dahil ito ang unang hakbang sa long-term goal na makasiguro ng slot para sa 2027 FIBA World Cup at ultimately makabalik sa 2028 Los Angeles Olympics. Ang pressure ay nalampasan at ang momentum ay nasa panig na ng Gilas. Ang mga game takeaways mula sa rematch ay nagpapakita ng maturity at depth ng current lineup ni coach team. Una, ang backup execution ay highly efficient. Ang tandem ni Justin Brownlee at Dwight Ramos ay nag-deliver ng consistent scoring at playmaking, kung saan nagtapos ang dalawa sa top scorers ng laro na nagpapatunay na kaya nilang i-carry ang offensive load kahit na may pressure defense ang kalaban. Ikalawa, ang team's ability to respond to adversity ay top-notch. Nang mag-init ang Guam sa pangunguna ni Jericho Cruz na nagpaliit ng lead sa single digit sa ikatlong quarter, mabilis na gumamit si coach team ng timeout at nag-adjust ang Gilas na siyang nagresulta ng game-clinching run. Ito ay isang hallmark ng well-coached at disciplined team. Ikatlo, ang continuity ng Triple Towers, Junmar Fajardo, AJ Edo, Quentin Malura-Brown ay nananatiling dominant sa rebounding. Bagamat hindi in-game record-breaking, tulad ng unang laban, nananatili silang physical at imposing sa paint na nagbigay ng caution para sa mga guards na tumira ng may confidence. Ang frontline production na ito ay vital dahil ito ang magiging counter ng Gilas sa size advantage ng Australia para sa susunod na window. Ang player pool updates ay nagpapakita na ang system ay nagbibigay ng opportunity sa lahat. Ang all-around performance ni Scottie Thompson at Sergio Perez sa depensa at facilitation ay nagpapatunay na ang success ng Gilas ay collective at hindi reliant sa isang tao. Ang schedule ngayon ay nagbibigay ng focus sa matinding preparasyon para sa February 2026 window. Bagamat si Kai ay patuloy na nagpapagaling at nag-ambag sa team morale, ang current squad ay kailangang i-level up ang performance sa harap ng Australia at New Zealand. Ang mga takeaways mula sa Guam series ay gagamitin bilang benchmark para i-identify ang mga areas na kailangang pang-improve, lalo na sa perimeter defense at half-court offense laban sa mga elite teams.
Ang home and away format ay nagbibigay ng pressure na manalo at ang 2-0 start ay nabigay sa Gilas ng breathing room para sa upcoming battles. Ang dalawang panalo ng Gilas kontra Guam ay hindi lamang nagbigay ng 2-0 slate sa Group A, kundi nabigay ito ng massive impact sa long-term goal ng bansa, ang makapaglaro ulit sa 2028 Los Angeles Olympics. Ang bawat victory sa FIBA World Cup qualifiers ay direktang nakakaapekto sa FIBA World Ranking, na siyang primary metric para sa seeding at qualification sa mga major tournaments tulad ng World Cup at Olympics. Ang sweep na ito ay nagpapanatili sa mataas na ranking ng Gilas sa Asia, na siyang crucial sa pag-secure ng slot sa 2027 World Cup, na siyang magsisilbing gateway patungo sa Los Angeles Olympics. Ang official updates ay nagpapakita na ang Gilas program ay on track sa kanilang timetable at ang consistency ng panalo ay nagpapalakas sa case ng Gilas bilang contender sa rehiyon. Ang end-of-the-window analysis ay nagpapakita na ang Gilas ay successful sa kanilang strategic implication na gamitin ang unang window para sa chemistry building at system refinement. Ang takeaway mula sa Guam rematch ay ang resilience ng team nang maabot ang high-pressure situation. Sa 95-71 win, ang response ng team sa third quarter surge ng Guam ay nagpakita ng mental toughness na hinahanap ni Coach Tim. Ang strategic move na ito ay vital para sa player pool updates, lalo na para sa mga young players tulad ni Kevin Kebao na nakakuha ng valuable minutes at experience sa international stage. Ang pagsasara sa first window ay nangangahulugan na ang buong focus at energy ng pambansang kupunan ay nakatutok na ngayon sa Australia para sa February 2026 window. Ang Australia, bilang perennial powerhouse, ay nangangailangan ng mas complex at specific strategic planning. Ang Triple Towers ni Junmar Fajardo, AJ Edo at QMB ay kailangang maging mas physical at efficient laban sa mga NBA caliber na bigs ng Australia. Para sa backcourt, kailangang i-minimize ang turnovers at i-maximize ang spacing upang makahanap ng open looks laban sa elite defense. Ang schedule ng February window ay magiging acid test para sa aspirations ng Gilas. Bagamat ang team ay successful kahit wala ang full strength ni Kai, ang kanyang potential return sa mga susunod na window ay nagbibigay ng extra dimensions sa strategic planning. Ang kanyang size at rim protection ay magiging game changer laban sa Australia at New Zealand. Sa ngayon, ang sweep laban sa Guam ay nagbibigay ng luxury sa Gilas na magkaroon ng sapat na time at resources para i-scout at i-prepare ang specific schemes para sa next level na competition. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.